Magandang hapon po. Dinampot ng Amerika ang Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro at kanyang misis. Kasunod nito ng pambobomba ng Amerika sa Venezuela. Ay kay President Donald Trump, kinasuhan si Maduro dahil sa drug trafficking. Ikinabahala naman ito ng United Nations at iba pang bansa, habang ang Pilipinas nanawagan ng payapang pagresolba. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagulat ang mga taga-Venezuela sa biglaang mga pagsabog doon, Sabado ng madaling araw, hapon naman dito sa Pilipinas. Sa gitna ng dilim, sunod-sunod din ang paglipad ng mga helicopter sa himpapawid ng kabisera ng Caracas. Pag-atake na palaya ng Amerika na kinumpirma ni US President Donald Trump. At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. Higit pa sa pagpilay sa mga Venezuelan military installation ang kanilang pakay. Dinampot ng elite unit ng US military ang kanila mismong Pangulo, si Nicolas Maduro, at ang kanyang unang ginang na si Celia Flores. Inilipad sila pa Amerika at pagdating sa New York, idinerecho sa US Drug Enforcement Agency para harapin ang iba't ibang kasong may kinalaman sa droga, kabilang na ang narco-terrorism conspiracy at cocaine importation conspiracy. Batay sa mga inilabas na dokumento ng US Attorney General, nakikipagsabwatan at ginagamit umano ni Maduro ang kanyang posisyon para magpuslit ng toneladang cocaine sa Amerika at protektahan ang mga kasabwat nilang drug traffickers. Sangkot daw rito ang mga civilian, military at intelligence official. Sabit sa mga asunto ang kanyang misis. Dati nang pinabababa ni Trump sa pwesto si Maduro na inaakusahan niyang sumusuporta sa mga drug cartel at sangkot sa pagpapapasok ng droga sa Amerika. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. For many years after his term as president of Venezuela expired, Maduro remained in power and waged a ceaseless campaign of violence, terror, and subversion against the United States of America, threatening not only our people, but the stability of the entire region. 2013 pa nakaupong Pangulo si Maduro matapos pumanaw si Venezuelan dictator Hugo Chavez na siya mismong pumili kay Maduro bilang kanyang kapalit. Tinutuligsa ng Amerika ang mga anilay pandaraya tuwing eleksyon na nauuwi sa pagkapanalo ni Maduro, pati kagutuman at pang-aabuso sa karapatang pantao ng rehimeng Maduro. Sabi ni Trump, kokontrolin daw muna ng Amerika ang Venezuela para matiyak ang maayos sa transisyon. Kasama raw sa akbang na ito ang paglipat ng major US oil company sa Venezuela na may pinakamalaking oil reserve sa buong mundo para ayusin ang mga oil infrastructure doon. Kamakailan nga, kinumpiska ng Amerika ang mga oil tanker ng Venezuela bilang bahagi ng naunang blockade. Inatasan ng korte sa Venezuela na umupo bilang interim president si Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez. Pero sabi ni Rodriguez, si Maduro lang ang tanging pangulo ng Venezuela. Nanawagan din siya na agad pakawalan si Maduro at ang kanyang misis. Naaalarma ang United Nations sa pag-atake ng Amerika sa Venezuela na ayon sa UN ay kawalan ng paggalang sa international law. Maaari na itong magsilbing dangerous precedent. Ipinrotesta rin ng mga taga-Venezuela at mga kaalyadong bansa sa Latin America at Estados Unidos ang pagdakip kay Maduro at ang pag-atake ng Amerika. Pero may mga nagbunyi rin sa ginawa ng Estados Unidos. Nakabantay naman ang Pilipinas sa sitwasyon sa Venezuela ayon sa DFA na nanawagan ding maresolba ang gulo sa mapayapang paraan at iwasan ang paglala ng gulo. Handa raw ang embahada sa Bogota, Colombia na tulungan ng 74 na Pilipinong nasa Venezuela. Kinondena naman ng ilang mambabatas ang panghihimasok ng Amerika sa Venezuela na labag sa rules-based international order, lalo na sa soberanya ng Venezuela. Panibagong yugto raw ito ng imperialismo ng Amerika at pinakikita ang isyu ng pakikialam ng mga major power sa mga problemang panloob ng ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok
24 oras.